So ayan maibigan, connected na ho tayo. Punta tayo ulit sa browser natin. Dapat ito po ay magkakaroon ng speed na 14. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito maibigan, may ibabahagi naman po ako sa inyo at ipapakita ko lamang po yung ginawa ho nating illustration para po ay mas maliwanag or mas maintindihan ho ninyo. Yun pong ibig kong sabihin, ano? Yun pong akin pong ituturo sa inyo sa araw na ito. Alam ko naman maibigan na yung iba dyan ay meron na pong idea about po sa PPPoE. No? Yun pong system na ginagamit ho natin sa atin pong internet connection. Para naman sa newbie maibigan, yung mga nagsisimula pa lamang at wala pa pong idea, ay pwede din po ang video na ito sa inyo. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video at saka mag-share ho ng ating video. At pinaka-importante din sa lahat na mag-hit po kayo ng notification bell ho natin para kayo po ay ma-notify sa atin pong bagong upload na mga video tutorial. Kung kayo din po maibigan ay bibili ng mga piso Wi-Fi parts, Microtech, ay meron din po tayong mga link sa baba ho ng ating video. I-click nyo lamang po yung video natin. Okay mga kaibigan, wala pa po pala akong internet connection, ano? Kasi yan yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Okay, punta ho tayo sa diagram or sa illustration na ginawa ko mga kaibigan. So ito po yan. Halimbawa, sa bahay ay meron kang 3 unit ng computer, ano? Tapos, meron kang 50 Mbps plan na nakuha mo dun sa ISP mo. Para mas ma-designate siya or mas maganda yung flow ng internet connection natin. Kasi minsan, ang problema kasi, pag marami kang unit or mga computer or maraming gumagamit ng iyong internet, posible na yung isang computer ay hihina yung kanyang connection. Or di kaya ay nag-aagawan yung mga computer mo kung sino ang mas naunang umandar or na-open nyo. Ano? So para maiwasan yung mga ganun, ang system na ito ay pwede po natin pong gamitin. So sa diagram mga kaibigan, nakita nyo po na meron kang 3 unit ng computer, halimbawa sa bahay, ano, ay nga pala hindi po ito applicable sa mga may PisoNet na ganito yung setup natin. Pero pwede po siya sa PPPoE, yung PisoNet mga kaibigan. Pero ibang video po yun. So ngayon, may 3 computer ka sa bahay na ginagamit, ano. Tapos pang-apat yung laptop mo. So ito yung illustration ko. So ikaw ito, yung owner ng internet, tapos gusto mo na yung 50 Mbps ay talagang ma-designate siya ng tama, ano? So yung ginawa ko dito, so yung gagawin mo, halimbawa mayroon kang 50 Mbps, tapos si computer 1 mo ay bibigyan natin siya ng 5 Mbps. Tapos yung computer 2, bibigyan natin siya ng 10 Mbps. At yung computer 3 naman ay bibigyan natin siya ng 15 Mbps na hindi na ho tayo gagamit pa ng router para sa PPPoE. Kasi halimbawa lang naman, ang gamit natin ay personal computer or laptop, pwede na po na hindi na po tayo gagamit pa ng router na naka-PPPoE. Kasi pwede siyang i-direct sa mga unit natin kasi naka-configure na ho dito po sa atin pong Microtech, ano? So, from Microtech, na meron po siyang PPPoE na configuration, so, ibigay natin siya sa switch hub or i-connect natin siya sa switch hub dito po sa Ether 2. So, si switch hub, siya na yung magbabahagi ng internet connection na nakalimit na siya, ano. So, computer 1, sabi ko nga, 5 Mbps. So, iba din yung kay computer 2, computer 3. So, nagamit na natin dito yung 15, 30 Mbps. So, meron ka pang 20 Mbps na sobra sa iyong internet plan. So, gagamitin natin yan. Gamitin mo yan as personal, yung 20 Mbps. So, lahat na yan, ng total is 50 Mbps. So, mas maganda yung flow ng internet natin.
Kasi nga, na-designate natin sila ng insakto, di ba? Pero depende yan mga kaibigan kung ilang Mbps yung ibibigay natin sa bawat computer ho natin. Kayo na po ang bahala. So, example lamang yung akin pong binabahagi ho sa inyo. Kung tatanungin nyo naman po kung paano mag-configure ng PPPoE na Microtech, actually, wala pa po akong benta kasi nga wala pang panahon. Busy pa kasi mga kaibigan Kaya nga tinuturo ko lamang po sa inyo. Meron ho tayong video tutorial nito. Nasa baba ho ng ating video or nasa description natin yung link. Bisitahin nyo lamang po kung paano mag-configure ng naka-PPPoE. Or makikita nyo sa screen natin, sa last part ng ating video, makikita nyo doon yung screen mga kaibigan. I-click nyo lamang po para mabisita nyo agad yung configuration ng Microtech na naka-PPPoE. So ganito lang po yung pag-setup. From ISP, connect mo lang yung siya dun sa router mo or sa Microtech mo na naka-PPPoE sa Ether 1. Tapos, lalabas siya sa Ether 2 papunta dun sa switch hub. So, sa switch hub na yung magbibigay sa lahat ng ating mga computer. So, siya yung bridge. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung pag-setup o yung pag-config ng atin pong mga computer na direct na po siya na naka-PPPoE. So ngayon, punta lamang ho tayo sa Winbox mga kaibigan kasi is-set up po muna natin yung pong speed limit bawat computer natin pong ibibigay sa bawat isa. Okay? So pupunta tayo sa Winbox. So sa Microtech na ito, sa Winbox ho na ito mga kaibigan, ay naka-config na po yung PPPoE. So hindi ko na po ipapakita mga kaibigan, basta yung video niya or tutorial on how to config Microtech nasa baba ho nating video. Yung link, bisitahin nyo lamang po. So, ang gagawin ko dito, halimbawa, naka-configure na mga kaibigan yung system natin as PPPoE, yung Microtech, is pupunta lamang ho tayo mga kaibigan sa PPPP. Or I mean, PPP, tatlong P yan. Click lamang yan. Tapos, dito mga kaibigan sa profiles, naka-set na po yan, 5 Mbps, 10 to 15. So, yung gagawin lamang natin dito, para magkaroon ng internet yung atin pong computer. Kung mapapansin nyo po, dito mga kaibigan ay wala po akong connection. No internet po yan. Wala tayong connection. So, try nating mag-browse mga kaibigan sa fast.com. Ayan, wala ho tayong internet. So, gagawa ho tayo ng secrets dito. Para yan yung gamitin natin na username and password para sa computer natin. So, click lamang yung plus or add. Yung name dyan, ilalagay ko lang mga kaibigan na C1. Kasi computer 1 siya si computer 1. Halimbawa lamang. At pwede nyong palitan yan kahit anong pangalan na gusto nyo. Sa password, lalagyan ko lang ng 1, 2, 3, 4 para mas madali pong ma-insert natin. Tapos sa service, click ko yan at ilalagay ko sa PPPoE. Tapos sa profile naman, ilalagay ko dyan, designate ko dyan yung 5 Mbps, 5M. So, C1, computer 1, nakaset na tayo, click apply, then okay. So, yan na yan. Ito na po yun mga kaibigan. Huwag nating i-hide ang password. Ayan, 1234 yung password. Yung name niya is C1. So, gagawa tayo ng para sa 10 Mbps. Again, click natin yung plus, mag-add lamang tayo. Lagyan natin dito C2 kasi si computer 2 yung pagbigyan natin ng 10 Mbps. Yung password, lagyan lang natin is 1234. Again, pwede nyo pong lagyan yan ng kahit ano. So, yung service, ganun din, PPPoE. At yung profile niya maibigan, yung naset natin as 10 Mbps, 10. Tapos, click apply, then okay. Okay? So, dalawa na. Pangatlo maibigan, click add or plus again. C3. So, yan yung name. Yung password niya is yun pa din, 1234. Tapos, service is PPPoE. Yung profile naman is 15 Mbps. So, kadalasan, yung name, nilalagyan yan para ma-identify mo kung saan mo siya na-set yung speed limit dun sa computer mo. So, kayo na po yung bahala. Click apply, then okay. So, meron na po tayong secrets dito mga kaibigan, username and password, na siya yung gagamitin natin para sa computer ho natin. Okay? So, halimbawa, pupunta tayo sa computer 1, dun sa computer mo na una. So, ang gagawin mo lang, punta ka sa browser mo,
or dun sa search bar pala sa computer mo, search mo lamang yung dial-up. Dial-up settings ito. So, click mo lang yung dial-up settings. Dito maibigan, makikita ho ninyo dito yung dial-up. So, ang gagawin natin is set up a new connection. Click lamang yan. Tapos dito, sa connect to the internet, click next lamang. Tapos dito ho tayo sa PPPoE, yung broadband mga kaibigan. So, click lamang natin to. So, dito na natin i-insert yung ginawa natin kanina. Itong C1, tapos yung password is 1234, okay? Balik tayo. Lagyan natin dyan C1. Yung password niya is 1234. Tapos, click connect lamang po. Click connect natin yan at hintayin lamang ho natin saglit. Ayan maibigan, mga 20 seconds or 15 seconds bago siya mag-connect, okay? So nabasa nyo naman po, you are connected to the internet. Ibig sabihin may internet na ho tayo. Ayan maibigan, no? Nakita ho ninyo, yung broadband connection natin is connected na ho tayo. So ngayon, pupunta tayo sa browser natin dito po sa fast.com at atin pong speed test. Wait lamang po maibigan at nag-disconnect ho tayo. Okay maibigan, kahit naka-disconnect ho tayo sa atin pong router, Microtech, pero meron ho tayong internet, okay? So babalik po yan mamaya kapag nag-disconnect ho tayo sa atin pong broadband. So speed test natin sa 5 Mbps po ang nakaset mga kaibigan yung computer 1, di ba? So click natin at speed test natin kung ilan yung makukuha natin. So nakita nyo po mga kaibigan, again, hindi po talaga yan sasagad sa 5 Mbps or susobra po sa 5 Mbps. Nasa 4.6 or 5 or 8, 4.8, dyan lang po yan mga kaibigan. So yung una na computer ay nagkaroon po siya ng 4.6 Mbps. So tama yung binigay natin na speed limit doon sa computer 1 natin, di ba? So ngayon, pupunta tayo sa computer 2. So yun yung gamitin natin na username and password para makuha natin yung 10 Mbps na na-designate natin doon. So magdi-disconnect lamang ho tayo sa atin pong broadband connection. So disconnect lamang natin mga kaibigan. Disconnected yan. Tapos i-remove lamang natin. Okay, so try nating pasukin ulit yung atin pong ito pong ating Microtech. Ayan mga kaibigan, bumalik po siya. Connect lamang ho tayo again. Tapos, ito pong mga kaibigan, nakita nyo po yung Sito. Ang password niya is 1234. Yung username is Sito. So, meron po siyang 10 Mbps na naka-speed limit na 10 Mbps lamang. So, ngayon, balik ho tayo again. Punta tayo sa search bar, dial up. Ito po, dial up settings. Click natin yan. Again, set up lamang ho tayo ng new connection. Tapos, click lamang po ang connect to the internet. Next lamang natin mga kaibigan. Tapos, broadband. So, yung gagamitin natin dito na username is C2 or computer 2. Tapos, yung password natin is 1234. So, ang gagawin natin, click connect lamang mga kaibigan. Ganun din, mga 15 seconds or 10 ay magiging connected na po tayo. So ayan mga kaibigan, connected na ho tayo. So i-check ho natin sa browser natin kung ilan yung makukuha natin. Kung aabot pa ng 9.5 to 9.8 Mbps. Speed test natin mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, pumatong po siya ng 9.4 or 9.3 Mbps. So, okay lang po yan kung ganyan lamang po yung makukuha natin, mga kaibigan. Kasi 10 Mbps lamang yung binigay natin sa computer 2. So, hindi po talaga sasagad yan ng, ng 10 Mbps or susobra ng 10 Mbps. So, ganyan lang po yan. Again, speed test natin. Ayan, mga kaibigan, 9.7 yung speed test natin ngayon. Di ba? Yan yung computer 2. So, ngayon naman, i-test natin yung computer 3. So, kailangan lang natin i-disconnect yung broadband connection natin. Eto, i-disconnect lamang natin yan at i-remove muna natin yan, mga kaibigan.
Balik po tayo sa atin pong Winbox. So, refresh lamang natin. Connect tayo ulit. So, ayan, maibigan, yung last username and password yung gagamitin natin is nakaset siya as 15 Mbps. C3, then 1, 2, 3, 4. Okay? So, ganun din yung ating gagawin. Sa dial up ho tayo. Tapos, mag-set tayo ng new connection. Close lamang yan. Ayan, maibigan. So, click next. Broadband. Tapos, C3. Kasi yung pangatlo na yung ating gagamitin. Password niya, ganun pa din. 1, 2, 3, 4. Tapos, click connect lamang, maibigan. So, mga 10 seconds, 15, ay magiging connected na ho tayo. So, ayan, maibigan, connected na ho tayo. Punta tayo ulit sa browser natin. Dapat ito po ay magkakaroon ng speed na 14 Mbps or 14.5 to 8, ano? So, speed test natin, maibigan. Ayan, pumatong siya ng 14 Mbps lang yung nakuha natin. Okay, so ulitin natin, maibigan. Kung aabot ba siya ng 14.5 or 8 or baka sa 14 lamang yung aabutin niya. Kasi nga, yung kinuha ko po sa kasi na internet nito sa source is 30 Mbps lang. So, normal lang, maging 14 lang po yan kasi na-set up natin siya as 15 Mbps. So, ganyan lang mga bigyan yung pong pag-set up ng PPPU ipapunta dun sa atin pong mga computer. Ito mga bigyan. So, dyan po yan galing yung mga secrets o username and password na ipapasa natin, na i-configure natin sa settings ng atin pong mga computer. Ganon din yung ating gagawin sa atin pong laptop. So, again, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-like ng ating video, mag-share ng ating video, at pa-subscribe na din, maibigan, at pa-hit po ng atin pong notification bell para kayo po ay ma-notify sa lahat po ng atin pong mga bagong video tutorial. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat, and God bless us all.